Sunod, mga kababayan. Oh. Dito mga kababayan, magagalit kayo dito. Sunod na pag-uusapan natin, magagalit kayo. Sa totoo lang, manggigigil kayo dito. Bakit? Ito po, mga kababayan. Harry Roque. Dito tayo kay Harry Roque, sinakyan niya ang mga statement ni Sara. Kung naalala ninyo mga kababayan na nanghingi si Sara ng tawad sa mga Pilipino dahil tinulungan niyang maging presidente si PBBM, si Harry Roque mga kababayan sumakay. Alam niyo, eto alam ko magalit kayo dito. Di ba? Oh. Eto mga kababayan, alam ko magalit kayo dito. Eto. Alam niyo ang sabi ni Harry Roque mga kababayan. Ito post ni Harry Roque to. Ayan. Ngayon mga kababayan, ito. Basahin natin sa Di Umano page. Ayan, may check badge yan original yan. Sabi dito, pikit mata na akong sumunod kay BP Sara. Yan ang sabi ni Harry Roque. Former presidential spokesperson Harry Roque admitted responsibility for helping the Marcos family to return the power, saying his regret in his rule in 2022 national election. So, kung naalala ninyo mga kababayan, nanghingi si Sara Duterte ng tawad sa mga Pilipino dahil tinulungan daw niya si PBBM maging presidente, no? Tapos ganito daw ang mangyari sa ating bansa, tadtad sa korupsyon, lumubog, natabunan na tayo ng baha sa korupsyon, wala na daw Pilipinas sa 2028. Yun ang sabi ni Sara, di ba? Kaya humingi siya ng paumanhin na isa siya sa tumulong kay Marcos. So ngayon mga kababayan, sinakyan ni Harry Roque. Ito ang sabi ni Harry Roque. Nagpapaumanhin din po ako gaya ni Inday Sara. Ito na, sumakay na ang bakla. Dahil kami ay naging instrumento para makabalik ang mga Marcoses sa kapangyarihan. Sabi ni Roque. Ang aking kasalanan po ay hindi ako nag-isip. Kinilala ko kasing leader ko si Inday Sara Duterte at pikit mata akong sumunod sa kanya. So ngayon mga kababayan, kaya daw siya ay pinag-initan ng Marcos administration. Kasi ang kinilala daw niyang leader si Sara, hindi si PBBM, kaya siya ay pinag-initan. So, ang katotohanan po dyan, mga kababayan, ay may kaso po talaga siya sa Pogo at land grabbing. Pogo, land grabbing, human trafficking, so wala pong kinalaman si Marcos dyan. At dito sa statement ni Harry Roque, mga kababayan, na sabi niyang isa din siya sa humingi ng paumanhin. 'Di ba? Isa daw siya sa humingi ng paumanhin dahil isa din daw siya sa instrumento na nakatulong kay Marcos para makabalik sa Malacanang. Ngayon mga kababayan, magbigay ako ng reaksyon dito kay Harry Roque. Sa anong paraan at anong bagay ang naitulong niya kay PBBM para maibalik si PBBM pagka-presidente? Mag-comment kayo mga kababayan, magbigay kayo ng isang bagay na nagawa ni Harry Roque na nakatulong kay Marcos noong 2022 election kaya nanalo si Marcos. Magbigay kayo isang bagay, anong ginawa ni Harry Roque noong eleksyon 2022? Anong ginawa ni Harry Roque noong eleksyong 2022? Kasi isa daw siya sa instrumento na nakatulong kay Marcos para makabalik ang mga Marcoses sa kapangyarihan or sa Malacanang. Magbigay kayo mga kababayan. Anong ginawa ni Harry Roque? At natulungan niya si PBBM na iboto. Yung sumayaw siya na nabasa yung singit at kilikili niya? Yun ba yun ang rason kaya binoto si PBBM? Yung sumayaw siya ng ganon? Tapos gumaganon-ganon siya, yung kilikili niya at yung singit niya na basang-basa sa pawis, na hindi natin alam kung naihi na ba siya doon. Ganon ba yon? Tapos yung tumitili-tili siya pag may mga lalaki. Sinabi nga niya na hindi daw niya binoto si Marcos. So yun ba ang natulong ni Harry Roque? Yung sumasayaw siyang ganon-ganon? Tapos nabasa yung kanyang nabasa yung kanyang pantalon, tapos yung kilikili niya. Basang-basa yung singit niya nun. Di ba, Ma'am Crisilda, Apare, maraming salamat po sa iyo, Ma'am, sa super sticker. Thank you so much po. Yun ba ang naitulong mo, Harry Roque, kasi naging instrumento ka, katulad kay Sara, na maibalik ang mga Marcoses sa kapangyarihan or sa Malacanang?
Kaya ako'y nagtatanong mga kababayan para malaman ko din po ang inyong mga opinion kung may naitulong ba si Harry Roque. Ang sabi ninyo, wala. Bukod sa sumayaw siya na basang-basa ang singit, basang-basa ang kilikili, at tagaktak ang pawis na mismong si Atty. Larry Gadon nandidiri. Yeah? Kasi actually, nasa likod niya si Larry Gadon habang sumasayaw-sayaw si Harry Roque. Na mismong si Atty. Larry Gadon gumaganon, no? Kasi nakita niya yumuyog-yug. Ito, hanapin natin sa TikTok. Sige nga. So, kung isa si Harry Roque, mga kababayan, sa nakabigay ng tulong para mapasok si Marcos, bakit hindi siya nanalong senador? Di ba? Hindi nga siya nanalo senador, tapos anong natutulong niya kay Marcos? Yung lumipad yung piloka niya. Di ba? Mamarisa Bantok. Kung ang sabi ni Harry Roque, isa ako sa hihingi ng paumanhin sa mga Pilipino kasi naging instrumento kami, paumanhin din po sa kagaya ni Inday Sara dahil kami ay naging instrumento para makabalik ang mga Marcoses sa kapangyarihan. So anong naiambag ni Roque? Na di ba tumakbo din siya senador nun? Hindi nga siya nanalo. So anong naiambag niya? Yung ipagyabang niya, yung bumoto sa kanyang 13 million? Ba't hindi siya nanalo? Hanapin natin sa TikTok, mga kababayan. Harry Roque. Yan, sumayaw sa rally. Ito ba yon, mga kababayan? Ayan ba yon? Harry Roque, Harry Roque. Ayan ba? Harry Roque ang kakampi mo. Siya ang aking senador kasi masipag yan ba yung ganon-ganon? sa tiwala sa kanya. Usapang kaayusan, di malabo na. Maiyak at angatan sa Pinas, totoo siya. Si Harry Roque, maaasahan yan. Si Harry Roque, mahal ang bayan yan. Si Harry Roque, sa akin ay number 1. Si Harry Roque, ang ating action man. Merong prinsipyo, di mabibili, mahal ang Pilipino. Siya ang ating boses pagdating po sa Senado. Di pa pa... Ano? Yan ba ang ipinagmalaki mo, Harry Roque, na isa ka sa nakatulong kay PBBM na maibalik si PBBM sa Malacanang? Ma'am Violeta Sale, Violetro Sales. Ayan, mega love shoutout po at maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much po. Yan ba yon yung rason na ayan ba yan? Ano ba yan? So, yan na ba yun? Kaya naibalik si PBBM sa Malacanang. Yan na ba yung tulong na sinasabi mo? Nakita mo yan? Akala mo lumalangoy ka sa hangin? Tangina, parang yung cameraman sa baba gumaganon. Parang ano lang parang may langaw. May gamu-gamu. Tapos gumaganon-ganon. Yan ba yan? Kaya isa sa humingi ka ng paumanhin kaya naging instrumento ka at naipapasok mo si PBBM sa Malacanang, samantalang ikaw na tumakbo kang senador hindi ka nga nanalo. Okay lang sana kung nanalo ka at yung bumoto sa'yo, bumoto kay PBBM. Ang problema, hindi ka nga nanalo Kakapal na mukha ninyo. Diyos ko naman, Harry Roque, lahat na lang ng kaikikan. Sasakyan mo na. Kung ganun lang din pala, para makatulong tayo kay Marcos, sumayaw na lang tayo si Harry Roque. Para sa Senado, si Harry Roque, maasahan. Tiwala si Tatay Digong sa kanya. Si Harry Roque, maaasahan. Sa Senado, maaasahan. Putang inang yan. Kung ganun lang din naman pala, nakatulong na pala kay BBM yun. Pero siya na tumakbong senador, hindi nanalo. So, paano ka nakatulong? Iwas-iwasan mo yung Harry Roque. Sa kakasinghot mo ng sa kakasinghot mo ng singaw ng ice dyan sa Austria
Sa kakasinghot mo sa singaw ng snow yan. Kumbaga ano yan singaw ng snow. Kung dito sa Pilipinas, kapag singaw ng init mula sa lupa, nakakatrangkaso. Diyan sa Austria, yung singaw ng snow, nakakaabno. Sa sobrang lamig, natutuyo ang utak. Kung ano-ano lang hallucination, naiisip. Di ba, Ma'am Mary Ann Suzuki? Ay, naku, paano siya nakapatulong kay PBBM? Talo nga siya. Yung kulay ng damit niya, green. Di ba? Kita mo yan? Kaya Sara, wag ka na mag-green. Hindi ka mananalo niyan. Tigilan nyo yan Humingi din daw siya ng paumanhin katulad sa paghingi ng paumanhin ni Sara sa mga bumuto kay PBBM. Kasi isa daw siya sa instrumento na nakatulong na maibalik ang mga Marcoses sa kapangyarihan. Putang ina, Harry Roque, tigil-tigilan mo ko. Paano ka naging instrumento? Hindi mo nga tawag dito, hindi mo nga ikanampanya si PBBM. Mas naniwala pa ako na si Maharlika kinampanya si PBBM at nakipag-away pa. Umuwi pa nga ng Pilipinas ako maniwala ako na si Maharlika may naitulong talaga kay PBBM. Kung alam nyo lang kung paano bakbakan ni Maharlika yung mga kalaban noon, yung mga kakamping. Grabe si Maharlika noon. Umuwi pa ng Pilipinas na akala mo bubuyog nakasuot ng napakalaking salamin. Yun naman pala, yung tulong niya, kailangan may kapalit, gagawin kang ambassadress. Di ba? Putang inang yan. Ay, nako. Ilocana, Piman, may galap shoutout po. Maniwala ako na pinaglaban talaga yan ni Maharlika. Pinaglaban ni Vic Rodriguez yan. Nung hindi napagbigyan ni PBBM yung mga hiling ng mga dipuga, biglang naging traidor. Dating ang tawag yung Tigre sa Norte, bumango na! Tapos noong naging kalaban ni PBBM, si Marcos Jr. Kuting, yung kuting. Kasi hindi na pagbigyan sa hiling. Yung Tigre ang dating tawag, ngayon kuting na. Yung dati ang tawag, my best friend, F. Elisa. Ngayon ang tawag, Lisa Tanas na, butod. Diba? Yan ang mahirap. Maraming salamat, Ilocana Piman. Yan, sa iyong pagpapamember sa itong YouTube channel. Diba? Ganyan sila, mga kababayan. Kaya, iwas-iwasan nyo yan, mga DDS, yung mga ambisyon niyo na malaki ang natulong ninyo kay Marcos kaya nakabalik sa posisyon samantalang hindi nga kayo nananalo. Diba? Ay, naku, Pisting Roque, anong silbi niyang sayaw mo? La kwenta, di tumigil sa kahibangan. Diba? Agila ng Davao, naging Maya na lang. Tignan nyo. Dati ang tawag pa nila, yung Tigre ng Norte! Sabi ni Tony. Pangulong Bongbong Marcos! Ganun si Tony. Our President! Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ganun si Tony nun Kaya tuwang-tuwa ang mga DDS Tapos ngayon ang tawag nila kuting. Sabi ni Ma'am Cheryl Monica, wala na DDS nanonood sa iyo na. Ay, nako. Kaya nga, Harry Roque, tigil-tigilan mo yan. Yung kahibangan mong yan. Hindi maganda yan. Nanaginip ka lang, resulta ng singaw ng snow yan. Kaya nga nagsugat-sugat na yung nguso mo Nako, Harry Roque, tigil-tigilan mo yan. So, yun po mga kababayan, yung ating pinag-uusapan at reaksyon sa mga oras na ito.